Good day everyone, my name is Clark Mata, your interviewer for today. I'm here with Miss Yana Aramo and she is a nursing student. Would you like to introduce yourself? Hi everyone, my name is Yana Aramo and I am a nursing student from National University. So our first question, as someone in the medical field, how do you think our society now harms our bodies without us knowing? Modern society nowadays are adapting to habits and exposures that seem harmless pero in the long run, nagiging harmful pala siya sa buhay natin. Ang example nito is yung having a sedentary lifestyle since majority sa society natin more on work from home setups, ganun, and parang mas ang nagiging priority nila is yung sa work, so hindi nakakapag-exercise, hindi sila medyo active, then sa food na kinakain natin, isa rin yung factor, lalo na kapag processed food. Tapos, isa rin factor dun is yung sa stress, may it be physical or mental, ganun, isa rin siyang factors, and also yung pollution natin, yung noise and air pollution. So, second question, what are the main factors around us that we encounter in our daily lives that may be the cause of sickness and diseases? As I've said nga kanina, isa yung mga factors yung having sedentary lifestyle or yung minimal exercise or no exercise at all. Then, yung sa diet, syempre, kailangan healthy dapat ang mga kinakain. But, yun nga, since ngayon ng society is kung ano na lang yung usually na madaling lutuin, madaling kainin, yun yung mga mas nagiging prefer nila kasi nga, nakadepende sa oras ng work, ganun, yung mga activities nila sa buhay. Then, yung sa environment natin, syempre, yung pollutants kasi ang daming kotse, maraming ng usok, hindi lang yung sa yosi, yun, yung mga vices din or yung bisyo, like smoking, pag-inom ng alak, yun yung mga ganun, isa rin yung factor. And also, kapag kulang ka sa tulog, yun, stress, yun yung mga factors kung bakit. For my third question, what bodily systems are the most affected and irritable with the most common pollutants and vices? For example, cigarettes and alcohol. I think the body systems that are most affected, yun nga, sa una mo sinabi, cigarette, so related siya sa smoking, of course. So, ang affected system dyan is ang respiratory system. It triggers yung pollutants, it triggers yung mga person na may asthma, yung may mga chronic obstructive pulmonary disorder or COPD, and also yung sa lung cancers. Tapos, yung sunod naman is yung sa may alcohol, drinking of alcohol naman. Ang affected din is yung digestive system and yung sa hepatic system kasi ang affected naman na organ nun is yung liver. And syempre, since nga ini-intake natin yung alcohol, dami din sa digestive system. Tapos, ang next naman doon is yung sa sinabi ko kanina, yung sa in related to the diet. Syempre, possible din doon yung sa may cardiovascular system kasi ang food naman kasi natin, pwedeng mag-cause yan ng hypertension, mga ganun sakit. Tapos, stress din. Yun. Then, next naman is yung sa nervous system, affected din yun kasi nga, sinabi ko nga kanina, yung sa may mga high stress, then kulang sa tulog. Pag kulang ka sa tulog is dapat dapat kompleto ang tulog mo, dapat complete 8 hours. Lalo na kung, hindi naman sa sinasabi ko, pero an example of this is sa students kapag nag-aaral. Hindi siya recommended na mag-aral ka na, nagpupuyat ka para mag-aral. Kasi, syempre, importante pa rin na kompleto ang tulog. Kasi kapag kompleto ang tulog mo, yung katawan mo is nagiging energized siya. Tapos, mas nakakapag-focus ka kesa yung sa puyat ka, pero parang walang nagre-retain or nag-i-stay sa pinag-aralan mo. Kaya mas importante na kumpleto ang tulog mo kapag nag-aaral ka para mas matutunan mo yung mga lectures mo, gano'n. Lalo na kung nagsi-self-study ka lang, gano'n. Yun, sa immune system, since, more on sa community natin, high ang stress. Siyempre, kapag may stress ka, puyat ka, you're not eating right, or may malnutrition ka, ang tendency nun, bababa ang immune system mo. So, kapag bumaba ang immune system mo naman, mas prone ka magkaroon ng sakit, like ng ubo, sipon. Kaya, ayun, yun yung mga systems, bodily systems na affect. For my fourth question, how should we avoid these factors and overcome potential sickness? So, in order to avoid those and potential sickness, una natin dapat gawin is yung
magpa-check up, practice tayo ng preventive healthcare. Yun, importante yun. So, bukod sa check-up, magpabakuna ng mga nararapat na bakuna, depende sa age natin. Tapos, magpa-screening din, importante yun. Then, next is, dapat balance yung kinakain mo. Kasi nga, syempre, main factor din yun kung bakit tayo nagkakaroon ng sakit. Like, yun nga, bukod kasi sinabi ko kanina na hypertension, pwede rin sa diabetes, gano'n, yung sakit. So, kailangan natin ng balancing diet. Then, exercise at least 30 minutes a day. Pag din sa mga nag-work. Kasi syempre, sedentary lifestyle nga. So, minimal exercise. So, for at least 30 minutes a day, pwede na. Tapos, alam ko mahirap gawin to sa mga nakakatanda, pero kailangan umiwas ng bisyo, iwas ng alcohol, ng sigarilyo, para din, kung gusto talaga nilang maging healthy, diba? Tapos, yung sa stress management, importante yun. Kailangan ma-manage ang stress kasi isa siyang major factor din kung bakit tayo nagkakasakit. Yan. Importante ang mental health. Yun, importante din na alagaan din yun. Kasi, aanin mo naman kung physically healthy ka, kung yung mental health mo naman mababa. Or, dapat healthy din yun in that aspect. Then, maintain hygiene and sanitation. Kasi, nagiging factor din yun. Lalo na kapag sa dengue, kailangan malinis. Dapat walang mga lagayan na naiiwanan ng tubig. Yung pinamamahayan ng mga So, importante din. Kaya dapat malinis yung kapaligiran natin. For my last question, what advice would you give to people, especially students, to promote better lives, proper care for our bodily systems, and healthy living? My advice to students and young people like us is to prioritize yung sleep. At least 7 to 9 hours a day. Para makip natin yung sharpness ng brain, and for us also to have a better understanding sa lectures, para mas mag-retain sa utak natin. Then, to stay hydrated also, to drink water over energy drinks, sodas, coffees, ganun. Kasi those drinks can also cause dehydration sa katawan natin. And also, may kalakip din siya sickness sa ating digestive or the gastrointestinal tract. So, ayun, then, create a balanced routine. While studying, we should have, or dapat kasama yung exercise and entertainment. Kasi, kung puro aral na lang ang gagawin natin, syempre, mas prone tayo sa stress. Kasi, wala tayong diversion. So, kailangan natin maglagay ng exercise and activities na na-enjoy natin gawin sa buhay para naman, alam mo yun, less stress. Next is yung sa screen time. We need to limit the screen time kasi bukod sa magkakaroon tayo ng problema sa mata, yung sa eye strain or yung panlalabo ng mata, syempre, habang tumatagal na paggamit natin ng gadgets, mas humahaba yung oras natin na gising. So, ang tendency niyan, lalo na sa gabi, syempre, mapupuyat ka. And yun yung iniiwasan din natin, lalo na kapag student. Kasi nga, ang aim natin is to prioritize yung sleep. And kung ganun yung mangyayari, syempre, di ba, mapupuyat tayo kasi nga, cellphone tayo ng cellphone. And also, to decrease babawasan yung anxiety. Kasi, syempre, di naman natin alam kung ano yung kabuuan ng mga nandun sa social media. Hindi mo alam kung ano yung effect nun sa sarili mo, kung ano yung makikita mo din sa social media. So, ayun, to lessen the anxiety from that, ilis na lang din yung screen time para help din doon sa aspect na yun. Then, lastly, think long term, hindi lang short term. Dapat isipin natin na paano sa future, kung hindi ko aalagaan yung sarili ko, ano nang mangyayari sa future? Mabubuhay pa kaya ako ganon? Or, ayun nga, kung hindi natin naalagaan yung sarili natin, high risk tayo sa mga sakit eh. So, think long term. Kung anong ginagawa mo ngayon, it will certainly have an effect sa future natin. Kaya dapat, ngayon pa lang, inaalagaan natin yung mga sarili natin. Okay, that would be all for our interview. Thank you for your time, Miss Yan Aramo. You're welcome.